rice importation ban hanggang katapusan daw ho ng taon. Maganda ito. Oo. Tanong, seryoso ba tayo dito? Nakakatulong ba talaga ito sa ating mga kababayan natin na magsasaka? Tanong lang naman. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta po kayo? Isa na naman pong episode ng programa natin ngayong araw, ang ating pong pag-uusapan. Ako pa rin po inyong iyamanin, sexy swabbing komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po. Magandang araw. Pinagtibay ho ng Pangulong Ferdinand Marcos yung rice importation ban hanggang katapusan daw po ng taon. At layo din po nito na siyempre, hindi na tayo makapag-importa. Diba? Pero merong may isang bumpalugit, di ba? Hindi nakapag hanggang October 31, yun pong naunang suspensyon. At ngayon daw pong araw ay lalabas yun pong executive order November 3 para sa formal na pagpapalawig ng suspensyon nitong importation ban na ito ng bigas. Okay. Naniniwala po tayo na kakayanin po yan ng ating mga magsasaka. Kakayanin po yan. Kaya lang ay may tanong tayo, kumusta naman po ang supply ng irigasyon? Ang tubig natin, kumusta ang irrigation system ng Pilipinas? Ayan. Sa ating mga sakahan. Meron pa bang maayos na mapagkukunan ng tubig ang ating mga magsasaka? Kasi yung iba ho ay dadalawang beses na ho nakapag-aani. Hindi na ho kagaya nung dati na 3 beses isang taon. Dahil bastante pa ang tubig, maganda pa ang kanilang irrigation system. Ngayon, doon sa Pagbilao, hindi na ganoon eh. Yung irrigation namin doon ay mababang mababa na ang tubig. Hindi na ho makapasok, hindi na makaakyat doon sa mga parayan. Kaya naman ho, problema ay talagang yung iba ay nagtsatsaga na lamang, naggumamit ho ng water pump. Dagdag gastos po yun. Dagdag gastos. Yeah. Ang sinasabi natin dito, this is just a band-aid solution. Ganito lang balagi ang ating gagawin. Bakit sa halip na iban itong rice importation, bakit hindi na lang natin taasan ang taripa? Bakit? Sige nga. Kasi there is this tag dito, the reality na kailangan pa rin nating mag-importa ng mga bigas na pang-buffer, di ba? Pang-stock, Kailangan natin yan. Pero ang kailangan natin gawin, dapat ay magtaas tayo ng taripa. Or, ang pupwede lang dapat na mag-importa ay ang government, national government, or Philippine government. Di ba? Para lang ho doon sa pangangailangan natin na buffer stock. So mahirap pag-aasa tayo lahat sa ating mga kamagsasaka. Sa sitwasyon ho nila ngayon, kahit na sabihin nilang kaya, sa mahal ng kanilang gastusin, yung iba ay hindi makapagsabi. Sa mahal ng gamot, sa mahal ng abono. As mahal pa ang binhi, yung magandang klase ng binhi. So paano? Anong gagawin ni magsasaka? Ay sa halip na bumili ng mamahaling binhi, kahit na maganda yon, mapipilitang doon na sa medyo mura. Dahil mahal ito mahal yung gamot na kailangan niya. Di ba?
Pagkatapos, pagka hindi maganda ang ani, yun ang problema. Isa pang problema yun, kapag hindi maganda ang binhi na nabili mo. Hindi maganda ang ani. Yung bang gamit mo na lahat, di ba? Lahat ay naipasok mo na yung mga pinagkagastusan mo. Tapos nung magkwentada ka na, agaw ay lugay. Yung tingin ko na bago tayo sa tingin ko ay hindi yung rice importation ban ang kailangan ho natin. Sa tingin ko, what we need is etong taasan natin ang taripa para hindi sila makapagsamantala. Di ba? Ganun lang yun. Taasan ng tax, yung duties and yung tax duties ng mga mag-iimporta. Taasan po natin. Tingin ko malaki may tutulong nun. Kasi kung sino lang may kakayanan, siya lang ang bibili. At yan ang makakatulong sa pangailangan natin. And the majority ay, or in totality, or overall, ay di bigas ng ating mga magsasaka ating ginagamit or gagamitin. Nakakaano yun. Sa tingin ko, mas maganda para sa panig ng ating mga magsasaka. Lalo na kung isasama ho ninyo, natalakayin na rin, yung kung paano natin pabababain ang presyo ng mga kailangan ng ating magsasaka. Binhi, fertilizer, pesticides, insecticides, herbicides. So yung mga yan. Mapag-usapan na rin na medyo eka nga ay makasabay ang ating mga kababayan magsasaka. Hindi pa rin sila makasabay. Mahal talaga yung gastos eh. Tapos hanggang magkano ba binibili itong palay? Diba? 8 pesos hanggang 10 piso, Diyos ko. Yan ang kailangan mong gamutin, Secretary Chu Laurel. Gamutin mo yan. Yung mahal na presyo ng farm inputs, kailangang magamot yan. Plus andyan pa, yung ating mga magsasaka na mga trabahante, sweldo nila, ang baba din. May ayusin din. Kaya, wag nating hayaan na tayo inuuto na lang lagi ng mga mayayaman. Wag gayon. Wag nating hayaan na tayo ay laging natatapak-tapakan lang. Gawin ho natin yung bagay na kaya ho natin gawin, pero magre-resulta ng pagkilala sa atin. Hindi yung ikinakahiya tayo. So yun lang naman, nabanggit ko lang, nadaanan natin, sana nga maging epektibo ng lubusan itong rice importation ban. Sabagat ito, again, this is just a band-aid solution. Pag natapos na sa kanyang termino, si Pangulong Marcos, tapos na rin ito. Pero kung ito'y gagawing batas, mas matibay na batas kesa sa anumang umiiral, ay maniwala ka. Baka maging maganda ang buhay ng ating mga kababayan magsasaka. Pero kung ganyan, still, that's another form of politicking. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. At sa mga isa namang edisyon ng ating pong programa ngayong araw, ito po ang Dagundong. At syempre, hindi po tayo nagtatapos sa mga paksang ating pinag-uusapan. Ito po ay magtutuloy-tuloy. Patuloy ho tayo magkukentuhan, maguhuntahan, para ho manatili ang ingay. At upang magising ang mga nagtutulog-tulugan kahit na sa ingay ng Dagundong. Dagundong, 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 Dagundong.